Kailangan ko magpakasal? Hindi makapaniwalang tanong ni Clay sa lalaking kaharap niya. Umiiyak si Clay dahil sa nangyari sa kanyang ina. Na-ospital lang naman ito at nagkaroon ng sakit sa baga. Kailangan itong operahan, ngunit walang kapera-pera si Clay. At ngayon, ay biglaang may lumapit sa kanyang lalaking nagpakilala bilang assistant ng isang mayamang CEO. Yun ang kondisyon na binigay ng boss ko. Pero 1 taon lang naman magtatagal ang kasal na to, miss. Sa totoo lang, pinipilit ang boss ko na magpakasal ng mga magulang niya. Ngunit wala pa siyang oras sa ganung bagay dahil abala pa siya sa kumpanya. Last week lamang, tinakot ang boss ko ng mga magulang niya na wala siyang matatanggap na kahit anong mana kapag di siya nagpakasal. Hindi niya sana alam ang gagawin. Pero nakita kita kani-kanina lang at narinig ko ang problema mo. Kaya bigla naisip ko ang bagay na to. Sinabi ko ito sa boss ko at pumayag siya kaya heto ako ngayon. Paliwanag ng assistant kay Clay na napakurap-kurap. Pinaglalaroan mo ba ako? Katawa-tawa ba yung nangyayari sa buhay ko ngayon? Kaya ginagawa niyo sa akin to, ha? Naghihirap ho ako at may problema, sir. Hindi po ito ang oras para gawin niyo sa akin ang prank na to. Kunot noong sagot ni Clay. Hindi naniniwala si Clay sa sinabi nito. Wala rin namang matinong tao ang maniniwala kaagad sa sinabi ng lalaking kumausap sa kanya. Sa kanyang inis, tumayo siya sa kinauupuan niya. Ngunit kaagad siyang pinigilan ng assistant. Hindi ito prank, miss. Seryoso kami sa gusto naming gawin. Bilang patunay, pwede ako magpadala sa card mo ng pera ngayon din. Sabihin mo lang sa akin kung ilan ang kailangan mong pera at agad ko ipapadala sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Sarkastikang natawa si Clay sa sinabi nito. Gusto niyang magalit lalo. Dahil talagang ipinagpipilitan ng mga ito ang kasinungalingan nila. Hindi alam ni Clay kung saan nakuha ng mga scammer na magsabi ng kung ano-anong kasinungalingan sa kanya. Sige nga, magpadala ka ng 5 milyon. At kapag nagawa mo, agad kong pakakasalan yung boss mo. Nanunuya pa ang sabi ni Clay at ibinigay sa lalaki ang impormasyon ng ATM card niya. Pagkatapos ibigay ni Clay ang impormasyon ng ATM card niya, agad siyang tumalikod sa lalaki at iniwanan nito. Umiismid pa siya sa sobrang inis. Mga tao nga naman ngayon, walang magawang maayos sa buhay nila. Hindi dahil naghihirap ang isang tao, gaganunin lang nila. Hindi naman ako ganun kabobo, no? Para maniwala agad sa mga pinagsasabi nila sa akin. Nakakainis. Kung pwede lang silang apakan, gagawin ko agad. Nanginginig sa galit na turan ni Clay sa likod na isipan niya. Nasa ganoong sitwasyon si Clay nang makatanggap siya ng notification sa email niya. Kunot noong tinignan niyo ni Clay. Hanggang sa biglaan siyang mapasinghap nang mabasa ang laman nun. May mga deposito ng pera mula sa iba't ibang accounts. At yun ay successful na nag-credit sa kanyang account. Paulit-ulit pa niyang binasa. Sa likod ng isipan niya ang mga notifikasyong dumating. Anak, ayos ka lang ba? Bakit ang putla-putla mo naman ata? Pinapagod mo na ba ang sarili mo? Hindi ba at sabi ko wag mong alalahanin ang tungkol sa akin? Magiging maayos din ako. Matatag itong baga ako, kaya hindi mo kailangan mag-alala. Natauhan si Clay nang haplusin ng ina niya ang kanyang pisngi. Hindi masyadong narinig ni Clay ang sinabi ng kanyang ina, pero alam niya na pinapagaanan naman nito ang pakiramdam niya dahil sa nakangiting labi nito. Ayos ka lang ba talaga, ma? Wala ba talagang masakit sa'yo? Komportable ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman na kahit ano sa katawan mo? Sunod-sunod na tanong ni Clay sa kanyang ina na siyang napangiti sa kanya.
Oo, ano ba? Wala ka bang tiwala rito sa mama mo, ha? Maayos na maayos ako. Kaya ko pa nga supalpalin yung tatay mo maluloko. Hindi na napigilan pa ni Clay ang matawa sa sinabi ng kanyang ina. Oh, ba't mo naman binanggit ang papa, ma? Namiss mo na naman ba at gusto mong magpakadal sa isang yon? Mapang-asar na tanong ni Clay, dahilan para sumimangot ang ina niya. Anong magpakadal? Gaga kang bata ka. Hindi na ako kasing tanga nun dati, ano? Ang tatay mong yon ang dahilan kaya may sakit ako sa baga ngayon. Sa kada araw ba naman yung paghit-hit ng sigarilyo habang katabi ako? Nakakataka nga at buhay pa ang isang yun sa kabila ng bisyo niya sa buhay. Talagang ako pa ang nakaratay dito sa ospital pagkatapos ng mga ginawa niya sa atin. Bakit hindi na lang siya nauna sa akin? Tutal mukha naman siyang patay. Angil ng ina ni Clay na muli niyang ikinatawa. Naghiwalay ang mga magulang ni Clay dahil nagloko ang ama niya. Pero kahit na kailan, hindi sila nagpadala sa kalungkutan dahil sa ginawa nito. Pagkatapos umiyak ng ina ni Clay, ay tumayo ito at nagpakatatag para buhayin ang nag-iisa niyang anak na babae. Kaya mataas ang tingin ni Clay sa ina at gusto niyang gumaan ang buhay nito. Gusto ni Clay na bigyan ng masayang buhay ang kanyang ina. Gusto niyang gumaling ito sa sakit nito at hindi mabahala sa lahat ng bagay. Naku, Clay, kung lumapit man sa iyo ang tatay mong yun at manghingi ng pera, itaboy mo agad. Aba, wala siyang ginawang matino. Kung pwede lang isama ko ang isang yun sa hukay para hindi kanya istorbohin, gagawin ko. Nakakainis ang pagmumukha nun. Kapag nakikita ko nga, gusto ko na lang ilibing. Abang kapal na mukha niyang ngumiti sa akin. Pagkatapos si tayong lokohin para sa ibang babae, nakakagigil talaga. Mabuti na lang. At sa akin nagmanay ang kagandahan mo. Dahil wala ka makukuha sa taong yon. Pangit na nga. Mahirap at bobo pa. Napailing-iling na lang si Clay. Araw-araw na lang atang sinisiraan ng mama niya ang kanyang papa. Galit din naman si Clay sa kanyang ama. Pero minsan, natatawa na lang siya kapag ganitong high blood na naman ang kanyang ina sa kanyang papa na walang kwenta. Oo na, ma. Wag na natin pag-usapan ng walang kwenta mong napangasawa. Kahit lumuhod pa si papa sa harap ko, kahit lumuha siya ng dugo, hinding-hindi ko siya bibigyan ng kahit piso man lang. Kaya wag ka mag-alala, okay? Hindi ako magiging kasing gaga mo. Nakangiting sabi ni Clay sa ina na siyang napasimangot sa huling sinabi niya. Wag na wag ka talagang mag-aasawa ng walang kwentang lalaki, Clay. At talagang aasarin kita araw-araw, makikita mo. Irap ng ina ni Clay na siyang ikinalawak ng kanyang ngiti. Huwag kang mag-alala, ma. At parang hindi tulad ni Papa ang mapapakasalan ko. Hindi ko nga lang kilala, pero ayos lang. Dahil parang kaya naman tayong buhayin sa loob ng 1 taon ng perang binigay niya. Tura ni Clay sa likod ng kanyang isipan at naalala ang perang nasa ATM card niya. Pipirmahan ko lang yung papel at kasal na kami agad? Ganon lang kadali lahat ng to? Tanong ni Clay bilang paninigurado sa taong kaharap niya. Nagamit na ni Clay ang perang ibinigay sa kanya. Kinausap lamang ni Clay ang doktor na nag-check sa kanyang ina para hindi nito malaman na malaki ang bayad sa operasyon nito. At para na rin hindi ito mag-alala sa kanya ng sobra. Baka kasi magtanong ang ina ni Clay kung saan niya nakuha ang perang binayad niya. Ganoong sobrang laki nun. Ayaw naman sabihin ni Clay na nagpakasalang siya dahil sa pera. Naiintindihan naman yun ng doktor. At dahil tapos na ang inaalala ni Clay, oras na para gawin ang napagkasunduan. Yun ay ang pagpapakasal
sa lalaking hindi niya naman kilala. Oo, wala kang dapat na problemahin pa. Ako ang assistant ni boss, kaya ako na ang bahala sa lahat. Oo nga pala, pagtapos mo makasal sa kanya, pwede kang tumira sa bahay ni boss. Nakahanda na ang kwarto mo doon at may mga katulong din. Kung may kailangan ka, pwede mo akong tawagan kahit kailan mo gusto. Hindi pa rin makapaniwala si Clay. Ikakasal na siya at hindi lang sa basta-bastang tao dahil sobrang yaman ng lalaking pakakasalan niya. Nagligtas ba ako ng mundo noong nakaraang buhay ko? Ba't nangyayari to sa akin? Naiiling niyang tanong sa kanyang sarili. Pinirmahan ni Clay ang kailangan niyang pirmahan. Tinakpan pa ng assistant ang pangalan ng boss nito, kaya hindi yun nakita ni Clay. Kaya kahit sa pagkakataon na yon, hindi pa rin kilala ni Clay ang asawa niya, kahit pangalan man lang nito. Pagkatapos, may ibinigay sa kanya ang assistant ng asawa niya na nagpakilala bilang si Jude na isang susi ng kotse at susi rin ng bahay. Nang masiguradong wala nang kailangan pa si Clay, umalis na si Jude. Ano? Aalis ka para sa trabaho? Hinaplos-haplos ni Clay ang braso ng kanyang ina. Opo, ma. Hindi kasi sapat yung perang nasa akin. Ayoko naman maghirap ka. Mapapa-operahan na kita dahil may ipon naman ako. Pero yung perang kakailanganin mo pambili ng gamot baka magkulang. Kumuha naman ako na mag-aalaga sa'yo eh. At nandyan din naman yung nurse at doktor. Kaya panatig ako na walang mangyayari sa'yong masama. Pero syempre kailangan mo ring alagaan at protektahan ang sarili mo habang wala ako. Okay? Kumunot ang noon ng ina ni Clay, sumimangot pa ito. Hindi mo naman kailangan magtrabaho ng sobra, Clay. Maayos lang naman ako. Pwede na nga ako umuwi eh. Hindi ko na kailangan pa magpa-opera. Dagdag gastos lang yan. At mahihirapan ka pa na maghanap ng trabaho para lang mapunan ng pangangailangan ko. Ma, wag na matigas ang ulo mo, okay? Gusto kong gumaling ka. May paraan para mawala ang sakit mo. Kaya gagawin natin yon. Kaya sundin mo na lang ako. Gawin mo lahat ng gusto ko para gumaling ka dahil yun ang gusto kong mangyari. Kapag magaling ka na, gagawin ko lahat ng gusto mo. At saka kapag nagpatuloy ang katigasan ng ulo mo, paiiralin ko rin tong katigasan ng ulo ko. Sige ka, kapag di mo sinunod ang gusto ko, susunod ako sa'yo. Ano ka ba? Paano ka makakapag-asawa niyan? Paano mo ako bibigyan ng apo niyan? Alam mo naman ang kahilingan ko mula noon pa, hindi ba? Apo, Clay. 100 apo ang gusto ko. Ikaw na nga lang ang nag-iisa kong anak na babae, sasabihin mo pa yan sa akin? Kapag nawala ka, paano ang magiging apo ko? Sayang ang kagandahan natin kung hindi ka magkakaroon ng anak. Kaya hindi pwedeng sumunod ka sa akin. Bigyan mo muna ako ng apo. Putol ng ina ni Clay na siyang ikinatawa niya. Kahit seryoso ang usapan nila. Manaman, ano nga po yung pinagsasabi mo? Wala pa nga akong boyfriend. Tapos apo na kaagad yung gusto mo. At saka, kung gusto mo ng apo magpagaling ka, hindi mo na mahahawakan ng anak ko kapag naging multo ka. Angil ni Clay sa ina na siyang napakurap-kurap. Yun nga lang, may asawa na ako, ma. Hindi ko nga lang alam kung maibibigay ba namin ang apong gusto mo. Ganong pera lang naman ang pinag-uusapan dito. Turan ni Clay sa likod ng isipan niya. May point ka nga naman. Sige na nga, susundin ko ang gusto mo pero dapat mag-ingat ka ha. Huwag kang magkakasakit. Kapag napagod ka sa trabaho mo, bumalik ka rito sa akin at magpahinga ka. Kung may umaway sa'yo, sabihin mo sa akin at agad kong bibigyan ng leksyon. Aba, yung walang kwenta mo ang ama na kaya ko, sila pa kaya? Muli ay natawa si Clay sa sinabi ng kanyang ina. Kapag nag-uusap talaga sila, hindi nawawala sa usapan ng papa niya. Kaya pakiramdam talaga ni Clay, hindi malimot-limutan ng kanyang ina ang kanyang ama. Dalawa lang ang pwedeng dahilan nun.
Una, ang sobrang galit ng ina niya sa kanyang papa. Pangalawa, ay gusto nitong madapa ang kanyang ama kada banggit nito. At posible ring mahal pa rin nito ang asawa sa kabila ng panloloko nito. Feeling ko talaga, ma, gusto mo pa si papa, panay ka banggit eh. Mapang-asar na sabi ni Clay, kaya agad siyang tinulak ng ina. Loko ka talagang bata ka, lumayas ka na nga rito. Wow, hindi ko alam na mansyon pala yung titirhan ko. Akala ko normal na bahay lang. Namamanghang sabi ni Clay habang ang tingin ay nasa mansyon na nasa harap niya. Sobrang laki nun para kay Clay at sobrang ganda rin. May nakikita pa si Clay na nag-aalaga ng mansyon at gwardya. Halatang sobrang yaman ang nakatira sa dami ng mga tauhan. Pakiramdam tuloy ni Clay nakakahiyang pumasok dun dahil hindi naman siya sanay sa ganun kalaking bahay. Maliit lang naman ang bahay nila. Hello po, Manong. Ma'am Clay? Agad na putol ng gwardya kay Clay na siyang natigilan. Ikaw na po ba yan, ma'am? Muli, dagdag na tanong pa ng gwardya habang may ngiti sa labi nito. Ako nga po, kilala niyo po ako? Hindi niya maintindihang tanong pabalik. Agad naman itong tumangu-tango. Kilalang kilala po. Umuwi kagabi si boss. Kahit palagi siyang nasa kumpanya. Sinabi niya po sa amin ngayon uuwi ang asawa niya dito sa mansyon. Nagpadala din po siya ng impormasyon tungkol sa inyo, ma'am. May litrato mo rin ho yun. Kaya agad ko po kayo nakilala. Sagot nito at agad binuksan ang gate ng mansyon. Bahagya pang nahiya si Clay. Dahil kahit ang mga katulong na nasa labas at taga-alaga ng mansyon, napalingon sa kanyang gawi. Pasok po kayo, ma'am. Pasok po kayo. Nasabi sa amin ni boss ang tungkol sa inyo kaya nakapaghanda po kami agad ng pagkain. Marami po sa loob kung gusto mo po. At nahanda na rin po namin ang kwarto mo, ma'am. Sabi sa amin ni boss, hindi ka masyadong komportable na may katabi sa kama kaya yung kwarto mo ay nasa master's bedroom kung saan namamalagi si boss noon. Yung kwarto naman po ni boss nasa tabi lang ng kwarto mo, ma'am. Sunod-sunod na sabi ng katulong. Nagtawag pa ito ng kasama para tulungan si Clay sa mga gamit niya. Kahit na isang maleta lang naman yun. Gulat pa rin si Clay sa nangyayari. Pero para sa kanyang inang may sakit, gagawin niya lahat. Kahit pa na yun, ay ang maging asawa ng taong hindi niya kilala ng lubusan. Hello po, ma'am. Ako po ang personal driver niyo. Ipinadala po ako ng asawa niyo para samahan kayo sa mga lakad niyo at para rin ho hindi kayo mahirapan. Ako nga po pala si Gabe. Inilahad ni Gabe ang kamay niya kay Clay na hindi agad nakaimik. Imbes, dahan-dahan na tinanggap ni Clay ang kamay ng driver. Grabe, ang gwapo naman ng driver na nakuha nila para sa akin. Hindi man lang ba natatakot ang asawa ko na maakit ako sa iba? Parang ang perpekto tignan nitong kinuha niya eh. Parang modelo sa tindig at pang-artista ang muka. Tura ni Clay sa kanyang sarili. Ma'am? Tawag ni Gabe kay Clay nang mapansin niya ang pananahimik nito. Agad na tumikhim si Clay at bumitaw sa pakikipagkamay sa driver niya. Sorry, may naisip lang. Nakita mo na ba yung asawa ko? I mean, hindi ko alam kung kilala mo siya bilang asawa ko. Pero yun ang pagkakakilala ko sa kanya since hindi ko siya kilala. Hindi ko nga nakita yung mukha niya eh. Pero ayos lang. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa tulong niya sa akin. May ipapadala akong pagkain sa kanya. Kung ayaw niyang makilala ko siya, ipapahatid ko na lang. Tumikim si Gabe. Titig na titig si Gabe kay Clay. At halos hindi na kumukurap sa gandang taglay ng babae. Nung sinabi sa akin ni Jude na maganda ang babaeng nahanap niya, hindi ko naman alam na sobrang ganda pala. Tura ni Gabe sa likod ng isipan. Si Gabe, ang boss ni Jude, at ng mga tauhan sa mansyon na yon.
Hindi alam ni Gabe kung paano haharapin si Clay, kaya nagpanggap na lang siyang driver nito. Kinuntsaba niya pa lahat ng tauhan niya para hindi ibulgarang totoo niyang katauhan. Sa paraang yon, mapapalapit si Gabe kay Clay nang hindi ito naiilang sa kanya. Gabe, alam mo ba kung nasa ng boss mo? Muling tanong ni Clay pagkatapos mapansin ang pananahimik niya. Agad namang natauhan si Gabe pagkatapos tumango-tango. Oo, alam ko. May contact din ako kay Jude. Kung may papadala ka sa asawa mo, pwedeng sa kanya mo idaan. Ngumiting muli si Clay bago nagpaalam na pupunta ang kusina para magluto ng pagkaing ipapadala nito sa asawa nito. Na siyang nasa tabi lang naman ito at nagpapanggap bilang driver. Boss, di ba kayo nainitan sa uniform nyo? Pwede naman pagiging hardinero na lang ang kunin mo, boss eh. Agad nalapit at sabi ng gwardya ng mansyon nang makitang umalis na si Clay. It is way more convenient this way, Manong. Kapag naging hardinero ako, hindi ko siya masasamahan sa kahit saan. Saka Manong, masyado kong halata. Bakit ka lumapit agad sa akin? Paano kung biglang lumabas ang asawa ko? Maktol ni Gabe sa gwardya na agad tumawa. Bakit kasalanan ko naman, boss? Dapat kasi, nagpakilala ka na lang agad na asawa ni ma'am para di ka na nagtatago ng ganito. Saka mukha mabait si Ma'am Clay, boss. Kapag ginawa niyong totoo ang lahat ng to, panigurado magiging masaya ka. Tumatangu-tangong sabi ng gwardya. Kaya nga hindi ako nagpakilala, Manong eh. Dahil 1 taon lang naman ang kasal na to. Kailangan ko lang ipakita kay na mama at dad ang marriage certificate ko para patunayan kasal ako. At the same time, matutulungan ko rin si Clay sa mga babayaran niya, pampa-ospital sa nanay niya. Maghihiwalay din kami, kaya mas mabuti na yung hindi siya ma-attach sa akin. Sagot ni Gabe at nilingon-lingon pa ang daan kung saan naglakad si Clay kanina. Paano kung ikaw ang ma-attach, boss? Eh di ikaw masasaktan sa huli. Nako, makikipag-inuman ka rin naman ng sobra. May video pa naman ako nung nalasing ka. Halos gumapang ka na sa garden kasi ayaw mo magpahawak sa amin ni Sir Jude eh. Nanlaki ang mga mata ni Gabe sa narinig niya. Anong video? Sigaw nito. Pero agad nang tumakbo papalayo ang gwardya para hindi siya mahawakan ng boss niya. Napapailing na lang si Gabe. Aminado si Gabe na halos hindi na siya makilala kapag lasing. Kaya ayaw niyang umiinom ng sobra. Buti na lang din, mabait sa kanya mga tauhan niya. Kaya walang ginagawa ang mga ito na masama sa likod niya kapag nasa ganoong kondisyon siya. Ang mga ito pa nga nag-aalaga sa kanya. Itong kulay pula na Tupperware, may kare-kare. Itong kulay blue naman, kaldereta. Plus itong kulay pink, signature dish ko yan. Ginisang talong with egg. Hindi ko alam kung anong gusto niyang pagkain, kaya kung ano-ano na lang niluto ko. At kung may allergies man siya, pwede niyang sabihin sa akin para next time, maiba ko yung pagkain lulutuin ko. Sunod-sunod na sabi ni Clay, habang tinuturo ang pagkain tinutukoy niya. Ipapadala ko lahat ito sa asawa mo, ma'am. Tanong ni Gabe kay Clay na siyang tumango. Bakit? Sa tingin mo ba hindi niya magugustuhan ng mga to? Ano ba hilig niya? Mga pangmayamang pagkain ba? Nag-aala lang, balik tanong ni Clay at napaisip na rin. Akmang aabotin ni Clay ang mga Tupperware para ibalik sa kusina nang bigla yung isa-isang kunin ni Gabe at sakupin sa mga braso nito. Ihahatid ko na po ito kay boss, ma'am. Panigurado matutuwa yun kasi nagluto ka para sa kanya. Babalik din ako mamaya, ma'am. Hihingan ko rin siya ng feedbacks para sa'yo, ma'am. Napakurap-kurap na lamang si Clay sa bilis ng pananalita ni Gabe. Kung ganito ito kabilis magsalita, ganon din ito kabilis na nawala sa harap niya. Wala sa sarili siyang napangiti dahil ang cute sa paningin niya ng personal driver niya. Naku, kung wala akong asawa, baka nagkagusto na ako agad dun sa driver na yon. Buti na lang pala, pinalaki akong loyal ni mama. Kung nagmana lang ako sa
Walang kwenta kong ama. Baka matagal na ako nagloko. Naiiling na tura ni Clay sa sarili niya. Uubusin mo lahat yan, boss? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jude kay Gabe na nasa harap na isang mesa. Naroon ang 3 putaheng niluto ni Clay at may mga kanin din doon. Niluto niya to para sa akin, kaya walang dahilan para hindi ko to kainin. Tignan mo nga, ang sarap nila sa paningin at ang bango-bango pa. Kapag lulutuan ako ng ganito araw-araw, paniguradong wala na ako mahihiling pa sa buhay. Nangingiting sabi ni Gabe at kinunan pa ng litrato ang pagkain niya. Iinggitin ko si Dad. Sabi niya sa akin, dapat daw magaling sa pagluluto ang magiging asawa ko. Dahil sobra raw siyang natakot nung muntik ng pasabugin ni mamang kusina namin nun. Napailing-iling na lamang si Jude sa mga sinabi ng boss niya. Hinayaan na lamang ni Jude si Gabe sa mga kalokohan nito sa buhay. Wow! Son, your wife is amazing. Sa litrato pa lang parang sarap na ng pagkain. Patikimin mo naman kami. Agad na bungad ng ama ni Gabe sa kanya nang sagutin niya ang tawag nito sa cellphone. Nah, Dad. Exclusively for me. Yun ang sabi ng asawa ko. Sa akin lahat ng pagkain to. Kung gusto mo, Dad, turuan mo na lang si Ma'am na magluto. Baka may pag-asa pa yan si Ma'am sa kusina. Nang aasar na sabi ni Gabe sa ama na umungot lang. Walang pag-asa ang mama sa pagluluto, son. I tried helping her. Kumuha pa kaming dalawa ng magiging trainer niya. Pero pati yung trainer niya sumuko rin. Muntik niya nang mapasabog ang gasol na ginamit namin. Imagine my shock when that happened. Kahit anong gawin namin, hindi talaga siya natututo. But at least you got a very amazing wife. Does that mean I'm not amazing, huh? Putol ng ina ni Gabe sa kanyang ama. Nakagat ni Gabe ang pang-ibabang labi upang pigilan ng sariling matawa. Pagkatapos niyang marinig ang pagdaing ng kanyang ama. Son, bakit marriage certificate lang ang pinadala mo? Nasaan ang photo ng asawa mo? At akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? I tried investigating your wife. But my investigation was blocked. Wala akong mahanap na kahit ano tungkol sa kanya. At alam ko na kagagawan mo lahat. Paniguradong binlock mo ang investigasyon ko tungkol sa asawa mo. Para hindi ko makita ang mga impormasyon tungkol sa kanya. At para hindi ko siya mahanap kung nasan man siya ngayon. Wag na wag mong maiisip na kaya mo tinatago ito. Dahil may kalokohan kang ginawa. Mahanap at mahanap ko rin ang asawa mo. Kaagad na papikit si Gabe sa sobrang tinis ng tinig ng kanyang ina. Nang magsalita ito. Pero kahit ganoon, nagawa pa ring mapangiti ni Gabe dahil nag-overreact ito kasama ng kanyang ama. Yun ang dahilan kaya ayaw ni Gabe na makilala ng ina niya si Clay dahil baka matakot si Clay sa kanyang ina. The other reason is that they will end their relationship after a year. Kapag ipinakilala ni Gabe si Clay sa ina niya, araw-araw ito makikipagkita sa asawa niya at baka mahirapan siyang tapusin ang nasimulan kapag ganoon. Huwag mo nang guluhin ang asawa ko, Mom. I am very protective of her. Alam ko na gusto mo siya makilala, pero hindi ito ang tamang oras para sa ganung bagay. Saka, gusto ko matahimik ang buhay niya. At sa ingay mo, paniguradong, hindi ko maibibigay sa kanya yon. What's wrong with being maingay, ha? Ang sabi ng dad mo, gusto niya ako kapag nag-iingay. Lalo na sa kama. Anang kanyang ina, kaya nalaglag ang kanyang panga. Mom, di ko naman tinatanong ang tungkol sa ginagawa niyo ni Dad. Saway agad ni Gabe sa kanyang ina na tumawa lang. Ikaw kasi, umuwi ka na lang. Dalhin mo ang asawa mo dito sa atin. Magpapaluto ako sa kanya ng mga paborito ko at magpapaturo din ako. Baka yung asawa mo lang ang hinihintay ko para matuto ako magluto. Dalhin mo siya rito, son. Okay? Gusto kong makilala ang babaeng bumihag sa puso mo. Malambing na saad ng kanyang ina. Sige, Mom.
Sasabihan ko ang asawa ko. Sagot ni Gabe bago nagpaalam para ibaba ang tawag. Walang balak si Gabe na ipakilala si Clay sa mga magulang niya. Hindi niya yun gagawin lalo na dahil nadamay lang naman si Clay sa sitwasyon niya para lang makuha niya ang manang gusto niya sa kumpanya. Kapag ginalo niya pa ang buhay ni Clay na higit pa sa kailangan, ang gago niya na kapag ganon. 5 stars? Natatawang basa ni Clay sa nakasulat sa papel na binigay ni Gabe sa kanya. Sabi niya, sobrang sarap daw. Inubos niya lahat ng pagkain. Hindi rin siya nagbigay sa iba dahil nagustuhan niya na sobra. Sabi niya, wala siyang allergy. Kaya kahit ano lutuin mo para sa kanya, tatanggapin niya ng walang reklamo. Nakangiting sabi ni Gabe na ikinalawak din ang ngiti ni Clay. Pakisabi sa kanya, salamat ha, dahil nagustuhan niya yung pagkain. Ipagluluto ko siya ulit ng bago. Kung may request man siya, kahit ano sabihin niya lang sa akin. Total, yung ingredients naman nandito sa mansyon eh. Tsaka, available naman o kaya pwede ko namang iutos sa katulong. Oo nga pala, may mga niluto din ako para sa mga tauhan. Kumain ka na ba? Matagal ka ring nawala at nagdadrive ka pa. Paniguradong gutom na gutom ka habang nasa biyahe. Kumain ka muna. Dagdag na sabi ni Clay at akmang hihilahin si Gabe nang bigla itong umatras. Ayos na ako, kumain na po ako ng pauwi na eh. Nagutom kasi ako nung naalala ko na masasarap yung pagkain na binigay mo kay boss. Kaya kumain na rin ako sa dinaanan kong karinderya. Sige ho, punta muna ako ng kwarto. Pagpapaalam ni Gabe at bigla itong tumakbo. Bigla namang nag-alala si Clay sa pinakita nito. Ano nangyari sa isang yun? Nagtatakang tanong ni Clay sa isipan niya. Lingid sa kaalaman ni Clay na dahil inubos ni Gabe ang pagkaing ipinadala niya, kailangan na nitong mag-bathroom break. Sa tingin mo, alin dito ang magugustuhan ng asawa ko? Puro ulam ang pinapadala ko sa kanya kaya siguro dapat dessert naman this time. May cupcakes dito, iilang brownies. Ano sa tingin mo, Gabe? Tanong ni Clay kay Gabe. Pero nang lingunin ng babae ang driver niya, nahuli niya itong titig na titig sa kanya. Halos hindi na nga kumukurap na siya ikinagulat niya. Gabe? Muli, tawag ni Clay kaya natauhan ito. Pasensya na, anong sabi mo, ma'am? Nauutal na tanong ni Gabe. Hindi agad nakasagot si Clay. Hindi naman bulag si Clay para hindi mapansin ang nangyayari. Sa loob ng ilang araw na pananatili ni Clay sa mansyon ng asawa niya, pansin niya ang tingin ng kanyang driver na si Gabe sa kanya. Alam ni Clay na may tinatagong nararamdaman si Gabe para sa kanya. Pero minsan iniisip niya na baka assuming lang siya, kahit sobrang halata na ang lahat. May girlfriend ka ba, Gabe? O may nagugustuhan ka na ba? Umawang ang labi ni Gabe sa naging tanong ni Clay sa kanya. Hindi niya inaasahan ang tanong na ito. Ba't mo natanong, ma'am? Naku, ma'am, private na yun, di ko na yung sasabihin. Nakakahiya namang sagutin yung tanong mo. Nangingiting sabi ni Gabe at nag-iwas ng tingin sa babae. Nagtatanong lang naman ako, saka ang gwapo mo masyado. Kapag sinabi mong wala kang girlfriend, mapapangiwi ako kasi sayang ang kagapuhan mo tas wala kang jowa. Dapat sa gwapo mong yan may girlfriend ka na o di kaya asawa tapos anak. Damn stupid, Gabe. I told you to calm yourself whenever you're with her. Muntik mo nang maibulgar ang katauhan mo. Saway ni Gabe sa kanyang sarili. Wala pa yan sa isip ko, ma'am. Baka sa susunod na lang. Sa katanging pagiging driver lang ang trabaho ko. Baka wala rin magkagusto sa akin dahil dito. Wala sa trabaho yan, no? Kung sincere ka lang at kung mabait ka sa magiging girlfriend mo, paniguradong tanggap ka niya agad. Huwag kang mag-isip ng ibang bagay. Hindi mo kailangan maging bilyonaryo para lang may magkagusto sa'yo. Kasi kung ikaw talaga ang gusto niya, talagang ikaw. Kahit sino pang mayamang lalaki ang iharap sa kanya, hindi niya magugustuhan yun. Putol ni Clay kay Gabe na umawang ang labi.
Ikaw ma'am, anong nararamdaman mo para sa akin? Bigla ay tanong ni Gabe, dahilan para matahimik si Clay sa gulat. Ano? Anong ibig niya sabihin? Tinatanong niya ba ako kung gusto ko rin siya? O kung may nararamdaman man lang ba ako para sa kanya? Anong pinagsasabi mo, Gabe? Siyempre gusto kita. Ikaw palagi yung magdadrive para sa akin. Lalo na kapag kailangan kong pumunta sa mall para may bilhin. Wala kang reklamo. Kahit ano, kahit natatagalan sa biyahe, palagi ka pang nakangiti. Mabait ka kaya gusto kita. Masaya ako na nakahanap ako ng kaibigan na tulad mo. Hindi yan ang tinutukoy ko, ma'am. Napapansin mo naman siguro yung nararamdaman ko, di ba? Ang gusto ko malaman kung may pag-asa bang. Gabe, alam mo naman may asawa ako, di ba? Putol agad ni Clay sa kaharap na siyang biglang natigilan. Akala ni Clay, natigilan si Gabe dahil sa kaalamang may asawa na siya. Pero natigilan lang naman si Gabe sa kagaguhang nagawa nito. Gago, Gabe. Sabi ko kontrolin mo ang sarili mo. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang asawa niya? Kaya ba't panay ka tanong tungkol sa nararamdaman niya para sa'yo? Ano naman ngayon kung may nararamdaman nga siya para sa'yo? Maghihiwalay din kayo ng 1 taon. Come on, Gabe. Huwag kang maging gago. Angil ni Gabe sa kanyang sarili. Pasensya na, ma'am. Nadala lang po ako sa nararamdaman ko. Kung may gusto man po kayo ipadala kay boss, pakitawagan na lang po si Jude. Tura ni Gabe at agad naglakad papalayo kay Clay na siyang napakurap-kurap na lang. Boss! Anong kabaliwan na naman tong ginagawa mo? Kapag nalaman ni Miss Clay na ikaw ang totoo niyang asawa at kapag naalala niya itong pinaggagawa mo habang nagpapanggap kang driver, panigurado magagalit yun sa'yo, boss. Boss naman, mag-isip ka naman. Oo na, nag-iisip ako. Ano naman ngayon? Sa ganda niya, hindi na ako makapag-isip ng tama eh. Kapag gumingiti siya, Jude. Kapag gumingiti siya, nagliliwanag yung buong paligid ko. Saka anong miss? Hindi Miss si Clay. Mrs. siya. Mrs. Santos. Sigaw ni Gabe at nilaklak na naman ng 2 bote ng Bacardi. Jude, ang ganda-ganda niya. Kung pwede lang ayain ko siya ng totoong kasal. Magpapakasal kami kahit saan niya gusto. Pakakasalan ko siya. Dahil sa sinabi ni Gabe na pangiwi na lang si Jude. Boss, di ka naman broken hearted eh. Ikaw pa rin naman ang asawa niya, ba't ka naglalasing? Ikaw ang legal husband, di ka kabit. Paalala ni Jude sa boss niya na halos wala na sa sarili. Paniguradong hindi na naman niya maaalala lahat ng to. Sa lahat ba naman ang gagawin niya ngayong araw paglalasing pa? Bigla namang kumanta-kanta pa si Gabe kaya napabuntong hininga na lang si Jude. Naupo na lamang si Jude sa sofa ng opisina at hinayaan ng boss niya na patuloy lang na uminom ng alak. Hindi na siya nakialam pa. Kahit noong nagsimula nang sumayaw si Gabe ng budot sa harap niya. Lahat ng yon pinanood ni Jude. At kahit nakakatawa ang nangyayari, hindi niya magawang umiti. Dahil paniguradong stress na naman ang kakaharapin niya sa paglalasing ng boss niya. Hindi pa rin ba bumabalik si Gabe? Tanong ni Clay sa isang katulong na pumasok sa kusina. Natigilan ang katulong sa naging tanong ni Clay. Alam ng lahat ang katotohanan sa katauhan ni Gabe. Kaya alam din nila na kung wala si Gabe sa mansyon, nasa kumpanya ito at nagtatrabaho. Kaya ngayong wala pa si Gabe, paniguradong naroon ito. Wala pa po, ma'am. Bakit po? Balak niyo po bang pumunta sa mall? Gusto niyo po bang magtawag ako ng tauhan na pwede kayong ipag-drive? Umiling-iling si Clay. Pagkatapos ng mga nangyari kani-kanina lang, hindi na bumalik pa si Gabe. Imbes na tawagan si Jude para ihatid ang dessert na gawa ni Clay sa asawa niya, hindi niya yun ginawa. Imbes, nag-alala pa siya kay Gabe, kaya inaabangan niya ang pagbabalik nito. Sa kaalamang nasaktan ni Clay si Gabe, nasasaktan na rin siya. Kilala niyo ba si Gabe? May alam ba kayo sa kanya maliban sa pangalan niya? Biglang tanong ni Clay sa mga katulong na
muli na namang natigilan. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Ang ibig kong sabihin, kung may alam kayo tungkol sa pamilya niya, sa background niya. Wala kasi akong alam masyado tungkol kay Gabe. Hindi rin siya masyadong nagkukwento tungkol sa sarili niya. At ngayon ko lang din naisip itanong tungkol sa kanya. Gusto ko lang siyang makilala lalo. Siya kasi palagi yung kasama ko, kahit saan ako magpunta. Tapos hindi ko siya ganun kakalala. Medyo nahihiya nga ako kasi ganun yung nangyayari. Sagot ni Clay sa naging tanong ng katulong. Pasensya na ma'am. Wala po kami masyadong alam tungkol kay kay Gabe po. Hindi rin po kasi siya masyadong nagkukwento sa amin tungkol sa buhay niya. Mailap din po yung si Sir Gabe. Gabe po. Sige po ma'am, alis po muna ako. May gagawin lang po ako. Dagdag na sabi ng katulong. Bago ito nagmamadaling umalis. Tinawag niya si Gabe na sir? And it comes out naturally? Natila ba totoo nilang boss ang tinutukoy kong Gabe? Ano nangyayari? Takang tanong ni Clay. Hindi mapakali si Clay kaya tahimik niyang sinundan ng babaeng katulong kung saan to pupunta. At nakita niya ito sa gilid ng mansyon na may kasama pang 3 mga katulong. Muntik na ako mahuli. Nasanay kasi akong tawagin si Sir ng Sir Gabe. Kaya yun ang nasabi ko kanina. Di naman kasi tayo kinakausap ni Ma'am Clay tungkol kay Sir Gabe. Kaya hindi pa ako nadudulas kahit kailan. Ngayon lang talaga. Paano kapag nalaman ni Ma'am Clay na yung driver niya yung totoo niyang asawa? Sunod-sunod na sabi ng katulong. Kaya laglag ang panga ni Clay. Si Gabe? Si Gabe na driver ko, asawa ko? Gulat na tanong na rin ni Clay sa likod na isip niya. Huwag kang nega ha. Kapag nagtanong si Ma'am Clay tungkol kay Sir Gabe, gawan mo na lang na istorya. Tapos sabihin mo na, kay Sir, para magawa niya ng paraan. At para magkatugma yung magiging sagot niyong dalawa. Sabi ko naman sa inyo, mag-iingat kayo kapag tinatanong ni Ma'am Clay ang tungkol kay Sir. Alam niyo naman na importante ang bagay nito para kay Sir Gabe. Kung ayaw niyo mawala ng trabaho, mag-isip kayo bago magsalita. Mas lalong napagtanto ni Clay na totoo nga ang lahat ng narinig niya. Si Gabe ang asawa niya. Nagpapanggap ito bilang driver niya. Sa hindi malamang dahilan. Hindi alam ni Clay kung bakit imbis na magalit, nakaramdam siya ng kaginhawaan sa nalaman. Imbis na lumabas sa pinagtataguan, pinili niya na lamang maglakad papalayo. Inakyat ni Clay ang kwartong katabi ng master's bedroom. Sinabi mismo sa kanya ni Gabe na bawal pasukin ang kwartong yon. Ngayon, gusto niyang suwayin ang utos ng lalaki, kaya dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ang opisina ng lalaki. Umikot ang paningin ni Clay sa paligid. Pagkatapos bumungad sa kanya ng malaking opisina ni Gabe. Lumapit siya sa mesa at may nakitang frame doon. Litrato yun ni Gabe at may katabi itong isang frame. Napakurap-kurap si Clay pagkatapos. Bumungad sa kanya ang litrato niya habang nagluluto ng pagkain. Kaya pala ayaw niya akong pumasok sa kwarto na to ah. Nandito na pala lahat ng sagot sa totoo niyang katauhan. Kaya pala lahat ng tauhan alagang-alaga siya. Akala ko dahil lang yun gwapo siyang driver. Pero yun pala, siya ang boss ng mga to. Kaya pala ganito na lang kung tumibok ang puso ko pagdating sa kanya. Pagdating sa kanya, halos hindi na matahimik ang puso ko. Yun pala, asawa ko na yung kaharap ko. Nangingiting sabi ni Clay sa likod ng isipan niya. Habang tinitignan ng gamit na naroon, nakita ni Clay ang isang marriage certificate. Bigla siyang napakurap-kurap. Akala ni Clay peking kasal ang lahat at ginawan-gawan lang ng peking papeles. Hindi naisip ni Clay na pumunta ng NSO. Mr. Gabe Santos. So, I am Mrs. Clay Santos.
Tanong niya sa sarili na hindi makapaniwalang totoong kasal siya. Nasa ganoong sitwasyon si Clay nang biglaang bumukas ang malaking pinto ng opisina. Napalingon si Clay doon at bumungad sa kanya si Jude na laglagang pa nga habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. "Wife, you are here!" Lasing na sigaw ng halos wala sa sariling si Gabe. Akala ko ba wala siya dito? Pabulong na tanong ni Jude sa isang katulong na sinamahan sila paakyat. "Pasensya na Sir Jude, hindi ko naisip na nandito siya sa kwarto ni Sir Gabe. Hindi naman namin napansin yung pagpasok ni Ma'am Clay dito. Bigla na lang siya nawala kanina, akala namin lumabas siya at nagpunta ng mall." "Wifey, do you miss me? I miss you. I miss you so much." Humagik-gik pa si Gabe at yumakap kay Clay na hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. "Lasing ka," ani Clay sa asawa. Ngunit kumunot lang ang noo ni Gabe. "I'm not. Ilan to?" Tanggi ni Gabe at itinaas pa ang dalawa niyang daliri bilang tanong. 5. Haha. Dagdag sagot ito sa sariling tanong. Hindi napigilan ni Clay na matawa. Lasing nga ito. Nilingon na lamang ni Clay si Jude at ang katulong na kasama nito. "Tulungan niyo ako ilagay siya sa kwarto namin at huwag kayong mag-alala. Hindi ko tatakpan ang mukha niya habang tulog siya. Dahil sa ginawa niyang pagpapanggap bilang driver." May halong biro sa tono ng boses ni Clay. Kaya nakangiwing nagkatinginan si Jude at ang katulong. Naalimpungatan si Clay nang maramdaman niya ang pagsiksik ni Gabe sa leeg niya. Nang imulat ni Clay ang mga mata, agad na dumapo ang tingin niya sa braso ni Gabe na nakapalibot sa bewang niya. Nasa ganoong sitwasyon silang dalawa nang biglaang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon si Jude na biglang nagtakip ng mata pagkatapos bumungad sa kanya ang posisyon ni Clay at Gabe. "Pasensya na!" Agad na sigaw ni Jude. "Akala ko si boss lang nakahiga sa kama eh. Di ko naisip na." "Ang ingay mo, Jude. Aga-aga pa. Mamaya ka na makapag-usap sa akin." Putol ni Gabe na kagigising lang. Inalis ni Gabe ang mukha niya sa leeg ni Clay at tinignan ng masama ang assistant niya. Pagkatapos, akmang sisiksik siyang muli sa leeg ni Clay nang magtagpo ang tingin nila ng babae. Kaya napakurap-kurap siya sa gulat. "Good morning, lasinggero." Bati ni Clay sa asawa niya na biglang napasigaw at napaatras mula sa kanya. Nalaglagan pa nga ni Clay sa gulat nang biglaang mahulog si Gabe sa kama. Kakaatras nito palayo sa kanya. Rinig na rinig ni Clay ang paglagapak ni Gabe sa sahig. "Alam mo na?" Nakangiwing tanong ni Gabe kay Clay habang nasa hapagkainan siya. "Nadulas ang isa sa mga katulong mo kahapon kaya na-curious ako dahil na rin nalilito na ako sa nangyayari. Sinundan ko siya, narinig ko yung pag-uusap nila na ibang katulong. Kaya mas lalo ko napagtanto na ang personal driver na pinadala ng asawa ko, totoong asawa ko pala. Your room upstairs was not even locked kaya pinasok ko. At nakita ko na ang opisina mo dito sa mansyon. May litrato mo sa mesa at litrato ko. Nakita ko rin doon ang marriage certificate natin. At doon ko rin napagtanto na totoo lahat ng kasal na to." Naglapag si Clay ng mga putahe sa mesa na siyang ikinalunok ni Gabe. Sobrang kalmado tingnan ni Clay kaya mas lalo siyang kinakabahan. Ni hindi man lang siya nakatanggap ng sigaw o mura mula sa babae. Kaya mas lalo siyang nanginginig sa magkahalong kaba-takot. "Akala mo peke lang lahat?" "Yes, kasi yun ang madalas ko makita sa pelikula. Gagawa sila ng peking certificate at yun na yung patunay na kasal sila." Sagot ni Clay at nagkibit balikat. "Yun din sana ang bala ko pero matalino yung mga magulang ko eh. Malalaman at malalaman nila kapag pineke ko ang isang certificate. They will check it sa NSO at PSA. Kaya naisip kong tutuhanin lahat. Galit ka ba sa akin dahil sa ginawa ko?
Gusto mo bang lumuhod ako? Gusto mo bang ibitin ako patiwarik? O hindi kaya ikulong ang sarili ko sa kwarto na puno ng uod? Takot ako sa mga uod, kaya pwede mong gawin sa akin ang bagay na yun. Kahit anong gawin mo sa akin, papayag ako. Dagdag na sabi ni Gabe. Si Clay naman matamis daw nang umiti sa kanya. Biglang nanayo lahat ng balahibo sa katawan ni Gabe dahil sa ngiting yun. Pakiramdam niya sobrang laki ng nagawa niyang kasalanan dito. Di naman, kumain ka na, masarap yung niluto ko. Sagot ni Clay at ipinagsandok pa si Gabe ng pagkain. Pinuno ni Clay ang plato ni Gabe, na kahit nung umayaw na si Gabe sa mga pagkain nilagay ni Clay, hindi nakinig ang babae hanggang sa makontento ito. Salamat. Tanging nasabi na lang ni Gabe, habang may ngiting hilaw sa labi niyang tinignan si Clay. Go on, eat. Sagot na lang ni Clay sa asawa. Yun nga ang ginawa ni Gabe. At sa unang subo pa lang, muntik niya na yung iluwa nang bigla ang itutok ni Clay ang kaninang hawak-hawak niyang tinidor sa pagbumuka ng kanyang asawa na namutla bigla. Mauubo pa sana si Gabe, pero pinigilan niya ang sariling gawin yon dahil sa matamis na ngiti sa labi ni Clay. Kapag may ginawa siyang mali, paniguradong sasabog ang asawa niya sa galit. Iluwa mo, magagalit ako. Makikita mo kung paano ako magalit. At walang nagawa si Gabe kundi lunukin ang pagkaing nasa bibig niya. Hindi maintindihan ni Gabe ang lasa ng pagkaing yon. Pero ang ganda pa rin tignan nun. Kaso lasang basura. Gustuhin man niyang iluwa o itapon, binabantayan siya ni Clay na ubusin lahat yon. Ang mga nanonood kina Clay at Gabe, napalunok na lang ng wala sa oras. Umalis na tayo dito. Baka tayo pa ang sunod na parusahan ng ganito. Nakangiwing utos ni Jude sa mga kasama niyang sumisilip. Sino aalis? Lahat ay napasigaw ng sabay-sabay sa biglaang pagsulpot ni Clay sa likod ni Jude. Ma'am! Nanginginig ang labing sambit ng lahat habang nakatingin sa matamis ng ngiti sa labi ni Clay. At walang nagawa ang lahat. Lahat ng tauhan sa mansyon, may kanya-kanya ng hawak na plato. Lahat sila gustong maiyak, pero walang magawa. Dahil mismong boss nila, walang magawa laban sa asawa nitong may matamis ng ngiti, kahit para na silang nilalason lahat. Alam mo na ba ang mali mo ngayon? Taas kilay na tanong ni Clay sa asawa. Di ko na ulit gagawin yung ginawa ko, wife. Hindi na ako magpapanggap bilang driver mo. Hindi ako galit dun, Gabe. Alam mo ba talagang ginawa mo mali, ha? Natigilan naman si Gabe. I made you look like a fool. Pinagmukha kitang tanga dahil nagpakita ako ng nararamdaman ko sa'yo nung nagpapanggap akong driver mo. Kahit na alam ko naman na alam mo na may asawa ka. I wasn't supposed to do that. Pero hindi ko makontrol ang nararamdaman ko. Sobrang gustong-gusto kita, Clay, na kahit anong gawin kong paalala sa sarili ko, na kontrolin ang nararamdaman ko, hindi ko magawa. Pagdating sa'yo, ganito ako. Patawarin mo ako kung nasaktan kita o kung na-offend ka sa ginawa ko. Pero totoo ang nararamdaman kong to, Clay. I wasn't ready to admit it, but I like you a lot. Porsigido ako na natapusin ang koneksyon nating dalawa pagkatapos ng 1 taon. Yun dahilan kung ba't di ko pinakilala ang sarili ko. Pero hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko magkagusto sa'yo na sobra. Gustong gusto kita, Clay. Gustong gusto kong tutuhanin na meron tayong dalawa kung hahayaan mo ko. Gusto mong tutuhanin lahat? Sigurado ka dyan? Taas kilay na tanong ni Clay sa asawa na siyang agad na tumangutango. Gusto kong tutuhanin lahat, wife. At sa pagkakataong to, wala na ako itatago sa'yo. Hindi na kita pagmumukaing tanga sa mata ng ibang tao dahil sa mga kalokohang naiisip ko. Ipapakilala kita kay na mama at dad. Nasabi sa akin ni ma'am noon na gusto kanya makilala. Pero balak mo pa rin tapusin ang relasyon natin pagkatapos ng 1 taon? Umiling-iling naman si Gabe. Wala na akong balak gawin yan, wife. Hindi ko na itutuloy ang bagay na yan.
Sa totoo lang, bala kong pakasalan ka sa kahit saan mo gusto. Kahit sa iba't ibang bansa pa yan gagawin ko. Papakasalan kita, yung totoo na. Hindi na lang basta pirma sa papel. Sana, ikaw din. Buong pusong sagot ni Gabe at nagtaas pa ng kamay bilang panunumpa sa lahat ng sinabi nito. Magsasalita pa sana si Gabe, pero pinigilan na siya ni Clay. Mabilis na lamang inabot ni Clay ang batok ng asawa at hinila yon papalapit sa kanya hanggang sa maglapat ang kanilang labi. Di pakasalan mo ko sa harap ng mga magulang natin. Pakasalan mo ko at angkinin mo ko bilang iyo, Mr. Santos. Duly noted, wife. Kahit saan mo pa gusto. Hanggat gusto mo magpakasal sa akin, gagawin ko. Pakakasalan kita, Mrs. Santos. Sagot ni Gabe at muling inabot ang labi ng asawa niya para siilin yun ng masuyong halik. Gaga kang bata ka? Kaya ka nawala bigla dahil kasal ka na? Hindi dahil sa trabaho mo? Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Angil ng ina ni Clay sa kanya habang tinitignan si Gabe na pinupuno ng iba't ibang klase ng prutas ang mesa sa hospital room kung nasan sila. Naisip ni Clay na pagbigyan si Gabe dahil yun din naman ang gusto niya. Mas nakahinga siya ng maluwag pagkatapos malaman na iisang tao lang ang asawa niya at ang personal driver niya. Dahil aminin man ni Clay o hindi, totoong nahuhulog na rin ang loob niya kay Gabe na personal driver niya. Kahit na noong mga panahong yun, alam ni Clay na walang maibibigay masyado si Gabe sa kanya. Ngayon nasa ospital sila, binayaran ni Gabe ang bayarin sa ospital. Gusto ni Clay na siya na magbayad, pero inunahan siya ng lalaki. Upgraded din ang hospital room ng ina ni Clay. Hindi na yun regular na ward, kundi private na. Sobrang laki nun at may sarili pang TV. Siya ang trabaho ko, ma. Trabaho kong ayusin ang utak ng isang yan. Sarcastic ang sagot ni Clay sa ina na tumawa lang. Anong trabaho mong ayusin ang utak ng asawa mo? Loka ka talaga. Tignan mo nga yung tindig ng asawa mo. Mukha bang kailangan pang ayusin ang isang yan? Tignan mo naman ang katawan yan. Mukhang may abs din. Nakita mo na? Ano? Masarap ba? Bulong-bulong ng ina ni Clay, kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Ma? Ano ba pinagsasabi mo? Mahimik ka nga. Humagik-gik naman ang kanyang ina. Tumatawa ito sa kanya dahil nakikita siya nitong nahihiya. Napailing-iling na lamang si Clay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat. Pero kahit gano'n nakahinga siya ng maluwag dahil nagiging ayos na ang kanyang ina. Hindi na ito sobrang putla tulad ng dati. Hindi na rin ito palaging nanghihina. Ngayon may kulay na ito, kahit papano. Kaya masaya siya. Wife, may kailangan pa ba kayo? Nasa mall ngayon si Jude. Papabili ko sa kanya ang kailangan nyo. Wala na. Wala na nga akong kailangan. Mas mabuti pang umalis na kayong dalawa. Maayos na ako dito. Darating din naman mamaya yung mag-aalaga sa akin. Kaya ayos lang kahit iwan nyo na akong dalawa. Putol ng ina ni Clay sa kanya. Itinulak pa si Clay na siyang nagulat sa ginawa ng kanyang ina. Ma, kabibisita ko lang. Dito muna ako, saka mamaya pa darating yung mag-aalaga sa'yo. Paano kapag may kailangan ka? Paano kung may gusto kang gawin? Sino gagawa nun para sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Clay pero umiling-iling lamang ang kanyang ina. Huwag nang matigas ang ulo. Samahan mo ang asawa mo at ayos na ako dito. Hindi ako ganun kahina. Saka anong silbi ng mga nurses dito kung di ko sila tatawagin kung may kailangan man ako? Asik ng kanyang ina. Sige na, umalis na kayo at gumawa na kayo ng... Ma! Agad na saway ni Clay sa ina niyang napahalakhak na lang. Sige na. Naku, gusto mo bang kwentuhan ko na lang yung asawa mo tungkol sa... Fine, ma, alis na kami. Putol ni Clay sa ina bago hinila si Gabe na walang naiintindihan sa nangyayari.
Anong sinasabi ng mom mo? Shh! Shut up! Wala yon. Puro kalokohan na nasa isip niya. Galit ka ba sa akin? Gusto mo bang lumuhod ako? Muli tanong ni Gabe, kaya nanlaki ang kanyang mata. Ayaw marinig ni Clay ang boses ng asawa niya. Dahil kada maririnig niya ito, naaalala niya ang pang-aasar ng kanyang ina sa kanya. Umuwi na tayo. Angil na lamang ni Clay at nagmamadaling naglakad paalis kaya nagtaka na lang si Gabe. 8 years later? Balae! Sigaw ng ina ni Gabe pagkatapos makita ang ina ni Clay na kalalabas na ng kotse. Naku, balae, gumanda ka lalo. Halos hindi na kita makilala pa. Abay, talaga namang gaganda ako. Dahil ito may ikatlong pagkakataon na magkakaroon tayo ng apo, talagang binilisan ng mga anak natin ang hiling natin sa kanila. Tignan mo, at susunod na taon meron na naman tayong panibagong aabangan. Tama ka riyan. Dapat lang din naman na bilis-bilisan nila at nandito pa tayo para mag-alaga sa mga apo natin. Oo nga pala, kamusta ka? Matagal-tagal na rin simula nung naoperahan ka. Maayos ka na ngayon ha? Natutuwa ako na nakikita kitang okay. At kung may kailangan ka man sa amin, magsabi ka lang. Okay? Di mo kailangan mahiya. Turan ng ina ni Gabe. Ma, Mi, nandito na pala kayo. Pasok kayo. Nasa loob si Gabe at binabantayan niyang dalawa. Nakangiting sabi ni Clay pagkatapos niya makita ang ina at ang kanyang mother-in-law kasama ang kanyang father-in-law sa labas ng mansyon nila. Ikaw, saan ka pupunta? Buntis ka pa naman, Clay. Anong kailangan mo at kami nang kukuha? Ma, may hinihintay lang akong parcel. Ngayon kasi dating nun. Mas mabuti pa puntahan niyo na si Gabe. Mas kailangan niya ng tulong kesa sa akin. Kapag hinayaan niyo dun yun sa loob, baka marinig na lang nating umiiyak yun mamaya. Alam niyo naman ang isang yun at isa ring paslit. Natatawang sabi ni Clay sa mga magulang niya. Naiwan si Clay sa labas at nang makita siya na makakatulong, binigyan siya ng upuan sa kinatatayuan niya. Hayos lang ako, bumalik ka na lang sa trabaho mo, hindi naman ganun kainit pa. Naku ma'am, baka magalit si Sir Gabe kapag nakita niya kayo naiinitan dito sa labas. Alam mo naman po si Sir Gabe, sobrang OA at protective pagdating sa'yo. Hayaan mo na lang ho ako ma'am. Hintayin mo na lang po yung hinihintay mo. Tama rin naman. At sobrang OA ng kanyang asawa. Kahit madalas na nahihimatay si Gabe kapag binabalita niyang buntis siya, alagang-alaga naman siya nito. Kaya mahal na mahal niya ang asawa niya. Are you tired? Malambing na tanong ni Gabe kay Clay. Pagkatapos nito mapansin ang pag-upo ng asawa sa sofa. Inabot din ni Gabe ang paa ni Clay para masahihin yon. Nangalay ako kakalakad. Nasaan ang dalawa mong anak? Nandun sa hapagkainan at pinapakain ni mama at mom. Alam mo naman ang dalawang yun. At parang nakawala sa hawla kapag gutom. Kanino pa ba magmamana? Taas kilay na tanong ni Clay at ngumuso. Kiss. Ungot ni Clay kaya nangingiting ginawa yun ni Gabe. At hinagkan siya sa labi. Siyempre sa akin, wife. Mas malakas kasi ang genes namin pagdating sa kabaliwan eh. Buti na lang din, di nagmana sa'yo. Kasi sabi ni mama, may chance na mahawas sa pagiging manluloko yung mga anak ko kapag nakuha nila ang dugo mo. Napahalakhak si Clay sa sinabi niyo ni Gabe. Paniguradong nabanggit na naman ni mama si papa. Pakiramdam ko talaga hindi pa siya nakaka-move on eh. Palagi niyang binabanggit. Kahit kapag lasing siya, si Papa pa rin ang bukang bibig niya. Mukhang may hidden feelings pa siya, no? Kapag narinig ka ni Mama, makukurot ka na naman nun. Delay pa yung pangungurot niya kasi buntis ako. Para makalimutan niya ang tungkol sa pangungurot sa akin, buntisin mo na lang ako ulit pagkatapos ng ikatlo. Sa ganoong sitwasyon ng dalawa, nang lumabas mula sa hapagkainan ng dalawa nilang anak,
Ang panganay na 7 taong gulang ay hawak-hawak pa ang ikalawa na 5 taong gulang naman. Mi! Sabay na sigaw ng mga ito. Tapos na ba kayong kumain? Hindi niyo ba pinasakit ang ulo ng lolo't lola niyo? Malambing na tanong ni Clay sa dalawa niyang anak. Mabait ako. Sagot ng 5 taong gulang niyang anak na si Kia. Ako din mabait. Hindi ko pinasakit ulo ni Lola kasi alam ko po old na sila. Need na po nila ng rest. Hinilot ko nga po head ni Lola kanina eh. Tsaka, napapansin ko po, sumasakit lang ulo niya kapag iniisip niya si Lolo. Sabi mo, Mi, di ba ganun? Yun nangyayari kahit na nasa langit na si Lolo. Muntik pang matawa si Clay sa sinabi ng anak niyang si Hezia. Ayaw sabihin ni Clay sa mga anak niya na walang kwenta ang lolo nila. Kaya sinabihan niya na lang na nasa langit ang lolo nila at yun ang pinaniwalaan ng mga ito. Ikaw talaga? Bulong ni Gabe pagkatapos marinig ang sagot ng mga anak niya. Ganyan din ang gagawin ko sa iyo kapag nagloko ka. Dream on, wife. Di ako basta-basta mapupunta sa langit. Ikaw ang dadaling ko dun. Gabe! Saway agad ni Clay sa asawa niyang napahalakak. Napuno ng tawanan ang pamilya ni Gabe at Clay. Kalaunan, tinulungan ng mga bata ang daddy nila sa paghilot sa paa ni Clay. Nagkwentuhan pa silang 4 at pati ang batang nasa sinapupunan pa lang ni Clay, kinausap nilang lahat. At alam ni Clay na nasa maayos na siyang kalagayan kasama ang kanyang pamilya. At yun ang panghabang buhay niyang kayamanan. The end.